Good morning po ulit sa inyong lahat. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ngayon po ay second reading of the day natin. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At ngayon naman po ay titingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pili naman po tayo sa kabilang barahan ng 10. Yan. Sorry po. Pili naman po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Sumobra. Okay. Tingnan po natin ano makikita natin sa sa ngayon po ay may nakikita ko na ang person na ito ay merong someone or current relationship, or kung hindi man po siya relationship, may kinakausap itong iba, no. So nakikita ko po dito ay medyo kakaiba po talaga ang person na ito sa ngayon. Pero alam niyo po, there will come a time sa nararamdaman ko sa energy niya, this is all about my energy na there will come a time mahihimasmasan din po ito. Ayun, yun ang sinasabi ng energy ko. There is this excess pride, no? Kahit pinapunish na po siya, kahit sobra na po yung kanyang nararamdaman, na ikaw pa rin po yung sinisisi niya, kasabi ko nga kanina, but still, ayan po, ay sa nakikita ko po dito ay talagang mahihimasmasan din po to sa tamang panahon. Kasi ngayon po feeling niya na habol ka pa rin sa kanya, o gustong gusto mo pa rin siya, or talagang hindi ka po yung tipo ng aayaw sa kanya, no? Talagang feeling niya isang balik niya lang po sa iyo ay tatanggapin mo po siya ng bongga, no? Very disorganized po ang buhay nito ngayon. Overwhelmed po siya sa mga bagay-bagay, and sinasabi ko nga po sa iyo na hindi niya po alam kung ano yung gagawin niya, at hindi niya rin po alam kung paano po siya kung paano po ito magsisimula ulit sa kanyang buhay, no. There is this lack of commitment, no. Hindi rin naman po siya makapagseryoso sa mga bago niya, no. To tell you honestly, hindi din po siya makapagseryoso, hindi rin naman po siya maging okay sa mga ka-relationship niya. Lagi rin naman po siyang give up, no? O lagi lang din naman po siyang ang bilis-bilis niya rin naman pong magsawa, sa totoo lang, no? Ayan po siya, failure and defeat. Lagi naman po siya sa lahat po ng gawain niya o gawin niya ngayon, ay siya po ay nakakaramdam ng pagkatalo sa sarili niya mismo. Okay? Hindi lang pagkatalo mismo sa iyo. Bakit? Kasi po naiisip ka rin po ng taong ito, and most of the time
hindi niya po akalain na mamimiss ka pa rin niya at hahanapin ka pa rin niya dahil talagang pinakikita niya po sa iyo ay naka-recover na siya, may clarity na siya, mas maganda daw ang buhay niya kung wala ka, pero hindi po totoo yan kasi po naiisip ka pa rin po ng person mo actually. Wala po kayong closure, very incomplete, wala kayong closure, so sa nakikita ko po sa inyo ay talagang sa mga susunod pong panahon pa ay yan po yung mangyayari, no? Mawawalan po pa rin ng closure and somehow hindi po ako nakakakita dito ng magkaka-closure kayo sa mga susunod na panahon. Nakapending po yan parang hindi pa po kayo tapos sa totoo lang. There is this selfishness, jealousy and insecurity, no? Naging selfish po siya na nag-cause din po ng insecurity mo. Kaya po nagsalita ka din po ng marami dahil sa mga ginagawa niya sa iyo or pagiging insecure niya sa iyo, pagiging selfish niya sa iyo, makasarili siya sa lahat po ng ginawa niya sa iyong kasalanan. Parang yan po yung pinapalit niya, no? Sa totoo lang. Yan sinasabi ko, give up and overwhelm po siya sa mga pakiramdam niya ngayon, sa feelings niya ngayon, and somehow hindi niya po alam ang gagawin niya. There is this unstable, no? Hindi niya po alam ano daw po ang pakiramdam niya, no? Sa totoo lang po, hindi niya alam kung anong pakiramdam niya, hindi niya po alam ang mga susunod niyang hakbang, hindi niya po alam kung paano at saan at kailan po yan, no? Nahihirapan po talaga siya. There is this curiosity and mental energy. Iniisip niya po ngayon sa mga oras na to, kamusta ka daw po ba? Kamusta ka daw po ba? Okay ka lang daw po ba? And somehow, naiisip niya po na paano daw ang mga pinagsamahan nyo, paano nasimulan nyo, pero sabi niya nga, no, ikaw naman daw ang sumira niyan. Ikaw talaga sinisisi niya, kahit siya yung nagloko, nagsinungaling, parang meron siyang way to convince yung sarili niya, no, na ganyan, ano, overwhelmed siya, disorganized siya, loss of balance siya, pero kasi ikaw po ang sinisisi niya sa lahat, kahit alam niya na po sa sarili niya na siya yung may kasalanan, siya yung nag-cheat, pero sabi niya kaya daw siya nag-cheat is because dahil daw po sa iyo pa din, no? Ikaw pa rin ang may kasalanan. There is this resentment and desire to reconcile. Sa totoo lang po, no? Nakakakita po ako dito ng desire to reconcile, no? Gusto niya po talagang makita mo, no, na parang ang pakiramdam ko dito, yung resentment, may resentment naman siya, desire to reconcile, pero ang gusto niya po, ikaw yung maghapol, ikaw yung makita mo daw yung worth niya, baliktad, ano? Pero ina-avoid niya po yung conflict. Ayaw niya rin po ng masyadong conflict, ayaw niya din po ng too much yung balitaktakan, ayaw niya ng mahabang salita from you, insecurity, no? Ayaw niya po din ng may ibang lumapit sa iyo because this person, madali po siyang ma-insecure, madali po siyang magselos, no? Sa totoo lang. Meron din po siyang, lumabas din po ito kanina, meron din po siyang fear, sadness, and loneliness. Sa nakikita ko po ay yung takot niya po sa sarili niya ay dinadivert niya lang. Pero kahit po i-divert niya, meron po akong nakikitang loneliness and sadness sa taong ito. Connected to the universe, lahat po ng nangyayari sa inyo ay inallow ng universe para isa sa inyo ay maturuan ng leksyon, or both of you actually, no, maturuan din ng leksyon. There is this difficulty in making decision, there's doubt sa sarili niya, and lack of satisfaction, ano. So totoo lang, hindi po ito the Empress, no, lack of satisfaction, wala po siyang nararamdamang satisfaction sa mga nangyayari sa ngayon. Naging makasarili po kasi talaga itong taong to, and to be honest with you,
naghahanap po siya ng mga bagay na ikakasiya niya, but there is this frustration, frustrated po ang taong ito sa totoo lang. Ayan. So there is this frustration po, at sa nakikita ko po, tingnan natin ang niya, painful memories, sa totoo lang po, naiisip niya rin po yung mga masasakit na nangyari sa inyong dalawa, nagawa niya po, pero sa iyo niya po sinisisi actually. Alam niya rin po na hindi ganun kadali patawarin lahat. How could you ever forgive the mess I've made? Kaya nagiging defensive na lang po siya, at ang ginagawa niya po ay sa iyo niya po isinisisi lahat, Sinisisi niya po sa iyo lahat sa iyo niya po sinisisi, para po mabawasan yung bigat na dala-dala niya. Ay nako. Sinasabi ko po sa inyo, ikaw ang sinisisi niya. How could you ever forgive the mess I've made? Pero hindi naman siya humihingi, Kaya wala po siyang ma-promise daw sa iyo na kahit ano sa ngayon, dahil siya mismo po ay litong-lito sa kanyang sarili, Ang tao pong ito ay may childhood trauma, baka pwedeng hindi siya masaya growing up, ay takot po siya palagi, I am scared of rejection. Hindi lang po ito sa iyo. Feeling ko po, takot po siya sa rejection sa lahat, Ang pakiramdam ko po ay natatakot po siyang ma-reject sa mga tao sa paligid niya. Not only you, baka growing up, lagi pong nare-reject itong taong to, Alam naman daw po niya na the way I have treated you was wrong. Alam niya naman daw po na mali kung paano kanya trinato, pero sa totoo lang po, parang hindi niya po kasi kayang tanggapin, Sobrang taas ng pride nito, kaya iniisip na lang po niya na if I could go back in time, I would handle us differently, Iba na lang daw po yung pag-handle niya sa iyo, Tingnan nga natin kung anong sasabihin. Okay. Dear Angel, ano po ang mangyayari sa kanila sa susunod? Or mangyayari dito? There is something better na mangyayari pa sa inyo, May mangyayari pa sa inyo, At sa nakikita ko po dito, there's something better na mangyayari sa mga susunod na araw at panahon sa inyo. You just have to be patient, and you just have to be patient po, and you have to be positive po, Hindi pwede yung hindi ka po pwedeng maging negative, hindi ka po pwedeng mawala ng pag-asa. You have to be you have to think that there is something good, that will happen from this situation, Kailangan nyo lang daw po siguro talaga ng panahon, at oras sa inyong mga sarili. O yun, sabi na ito, not the right time. Sa nakikita ko po ay baka nga po timing lang po ang kulang sa inyo, and time to realize your own mistakes. Baka po kailangan nyo na muna pong yung bawat isa sa inyo ay makarealize muna ng mga pagkakamali, At sa tingin ko naman po ay magkakaroon po kayo ng realization. Baka sabi, a year from now, baka kayo ay magaling na, baka kayo po ay naka-heal na pareho, Okay, pwede natin makita. Yung situation nyo naman daw po will improve, Maybe kahit na hindi sa inyong dalawa, maybe sa'yo, sa ngayon, baka kailangan mo munang ng mga ibang bagay na pag-focusan,
sabi nga po dito, baka daw kailangan magkaroon muna kayo ng time for each other and time to heal, no? Kailangan mo baka a year from now, naka-move on ka na, iba na po yung iyong focus, no? Tingnan natin, no? Marami pong mangyayari a year from now. Sabi dito, no need to worry, no? So, sigurado ako, protektado ka ng universe at sigurado akong mas magiging maayos ka pa sa mga susunod na panahon, no? No need to worry daw po, no? Ina-assure ka na no need to worry. Remain positive, no? Sabi ko nga po sa inyo, yan yung sinasabi ko na whatever happens, the situation will improve if you remain positive sa buhay mo. And if you believe that the situation will improve into the direction na gusto mo, no? Na hindi ka po pababayaan ng divine universe dito, no? You have to focus on yourself. Mahalin mo muna po ang sarili mo. Remain positive. No need to worry. Bigyan mo po yung sarili mo ng time to heal. At a year from now, oh my God, a year from now, it will be a success for you, no? Kahit kasama ang taong to o hindi, there will be a sure success for you, no? Sa totoo lang po, sa nakikita ko dito, kailangan mo lang po talaga na bigyan po yung sarili mo ng time. And sa lahat po dito ay mabigyan mo po ng time talaga, lahat po dito sa sitwasyon mo, bigyan mo ng time mag-heal, no? You have to recover daw from this kind of situation. Kailangan mo lang daw po mag-recover at kailangan mong tanggapin ang mga bagay-bagay sa ngayon, but you have to remain positive. Huwag ka pong magpadala sa mga masasakit na sinabi niya sa iyo. You have to focus, no? Focus and remain positive. Huwag ka mag-worry. Trust in the process, no? Trust in the process. Kailangan mong magtiwala sa mga susunod pang panahon sa buhay mo. You have to forgive for yourself, no? Hindi ibig sabihin na magfo-forgive ka ay hindi ibig sabihin na magfo-forgive ka ay magbalikan na kayo or what. No, you have to forgive for yourself. It's up to you. Ikaw daw po ang makakasagot ng lahat ng ito at ikaw daw po ang makakagawa pa din yan sa sarili mo, no? Hindi po yan talaga basta-basta ang mangyayari kung wala rin pong help galing sa iyo, no? Galing sa sarili mo, galing sa lahat. Ikaw pa rin daw po ang gagawa niyan sa sarili mo. Don't stop, huwag ka daw tumigil to do something for yourself, to remain positive. Huwag ka daw pong sumuko, no? At lahat po yan ay masasagot in time, no? Kailangan mo raw po na magdesisyon, ano, para sa iyong sarili sa ngayon. Ay, nakakatuwa rin naman po, no? Sa totoo lang po, sa nakikita ko naman po sa iyo, ay mas magiging maayos pa po ang mga susunod na araw sa buhay mo, no? You have to remain positive. You have to remain positive. You have to remain patient, no? Hindi po lahat ng oras, hindi po lahat ng araw ay, alam mo yon, magkakaroon po ng ganitong klaseng sitwasyon. You have to compromise, no, sa sitwasyon mo. You have to reconsider to choose a new direction. Pwede mo naman po kasing anuhin yan, ano? Pwede mo pong gawin yan na i-reconsider mo muna yung mga ibang bagay na gusto mong gawin sa sarili mo, no? Try mo po, no, na i-focus muna sa sarili mo, mahalin mo muna yung sarili mo, spoil din mo muna yung sarili mo, and after that, maybe, no, the universe will talagang protect you and help you from this kind of situation kung saan ka na-hurt po, no? In the near future,
you have to choose muna a new direction for yourself, no? Sinasagot ako ng energy ko ng baraha. Thank you po, Divine Universe. In the near future, you have to choose a new direction. Kailangan daw ng new direction at para magkaroon ng big happy changes. Oh my God, nakakakita ko dito ng new direction ha, sa saglit, nako. And big happy changes daw po sa buhay mo ay darating, no? May abundance din po akong nakikita, no? You have sabi po dito kasi parang hindi mo daw mahal ang sarili mo. Kailangan mo munang piliin ang sarili mo. At after lahat ng to, you have to be ready for a big happy changes and you have to choose a new direction in the future. After mo pong mag-heal ka po. And wow, ang ganda, there's peaceful resolution. There will come a time, magkakausap po kayo nito ng maayos, no? Pag ikaw ay masaya na, nakapagpatawad na, at hindi mo na siya, nakapag-heal ka na rin, dun po lalabas yung big happy changes, yung nagpumili ka na ng new direction, big happy changes, and then magkakaroon kayo ng peaceful resolution. Maybe because both of you healed already, nag-heal na po kayo, and maybe siya din in time, no? Yung naghilom na yung mga sugat, magkakausap po kayo. Ang ganda naman nito. This is really a reading for Tuesday. Ang ganda-ganda. Pag naghilom na po ang inyong mga sugat, kayo po ay maghaharap ulit at mag-uusap. Na wala na pong sakit at galit sa inyong mga puso. Kailangan nyo lang muna pong mag-heal at talagang pag nawala na po yung mga naghilom na po yung inyong mga sugat, sulat natin yan ha. At ito talaga ay nakakaiyak itong reading na ito, no? So that's it for your second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po tayo po ay magkausap ulit, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, God bless you all and ingat po kayo sa maulan na araw, no? For those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Maraming salamat po. And sabi ko nga po sa inyo, wag po kayo malungkot. Life is too short, pero wag po kayo malungkot. Life is too short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po. And God bless you all. Huwag po kayo mag-skip ng ads. Okay, maraming salamat po sa inyo. Thank you and God bless you all. I will all see you again on my third and final reading. Bye!
Jesus. Ito sa'yo. Ito pa nung. Go ahead. Pera. Wala na, that's it. Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigayan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Bigay. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Nga po ito. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pwede po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Gandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Pampaw. Thank you po. Andes po, nanay. Apo, apo, apo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. Andes po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Sa Music Ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, Sige po, yabay po. God bless po. Ingat. Bigay po si Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa. Yo, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Yun. Tay, para sa'yo po, bigay po ni Papa Jesus. Jesus, amen. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa'yo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato po, ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? O, sa 8. Kuya, size yan. Nasaan yung iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. Paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Po, Oy, ang daming aso ni kuya. sa 8. May nagbibigay sa inyong pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako lang tutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Tay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po.
bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po Ingat kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Ah, sige. Ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya eh. bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino niyo po. binubusinahan niya eh. Ah, sige po, Thank you na bye-bye po. Thank you po, salamat po, bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus ang sa'yo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Ah, okay. Sige, bye-bye. Hello po. Salamat. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Tingnan lang. Baka maano siya. Ito po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh. Pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng goso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano yung dagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano po. Tapos, may tataligid lang. Ano kami yun, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niya. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin.
gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo. Ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa buhay mo at sa pagdating sa buhay ko.